Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, lalaki patay sa pamamaril ng riding in tandem sa Quezon City. Bagyong Paulo nakapasok na ng bansa, tutumbukin ng Northern at Central Luzon. DPWH at Blockchain Council of the Philippines lumagda sa isang kasunduan para paigtingin ang pagbabantay sa pondo ng mga proyekto. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Dead on the spot ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa kahabaan ng Katipunan Avenue, Barangay Loyola Heights, Quezon City kaninang umaga. Ayon sa Quezon City Police District, bandang alas 6 ng pagbabarilin ng biktima na agad na binawian ng buhay na natagpuan ng nakabulagta sa kalsada. Matapos ang pamamaril ay mabilis na tumakas sa mga salarin sakay ng motorsiklo ng mismong biktima. Wala pang inilalabas sa mga otoridad tungkol sa pagkakakilanlan nito at patuloy pa ang ginagawang investigasyon upang matukoy ang mga suspect at ang tunay na motibo sa likod ng krimen. Ganap ng isang tropical depression kaninang umaga ang binabantayang low pressure area o LPA sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, kaninang alas 8 ng umaga ay tuluyan ng naging bagyo ang LPA na tatawaging Bagyong Paulo. Huling namataan ang bagyo sa layong 760 km silangan ng Virac, Catanduanes kaninang alas 11 ng umaga. May taglay itong lakas ng hangin na umaabot sa 45 km per hour malapit mismo sa eyewall o sentro ng bagyo at pagbugsong umaabot sa 55 km per hour. Sa kasulukuyan ay kumikilos ito pakanluran sa bilis na 25 km per hour at posibleng itaas ngayong gabi ng Pag-asa ang babala o signal warnings ng bagyo. Ang Bagyong Paulo ang pang-16 na bagyo na pumasok sa bansa ngayong taong 2025 at aasahang magdadala ng malakas na ulan sa Northern at Central Luzon at ilang bahagi ng Central Visayas. Lumagda sa isang kasunduan ng Department of Public Works and Highways o DPWH at Blockchain Council of the Philippines o BCP upang gamitin ang blockchain technology sa pagpapalakas sa seguridad sa pagbabantay sa pondo at mga proyektong pang-imprastruktura ng pamahalaan. Kasunod ito ng mga nauungkat na mga issue sa flood control project sa hindi tamang paggamit ng pondo para sa ikauunlad ng taong bayan. Sa MOA signing kahapon, inulunsad ng DPWH at BCP ang integrity chain kung saan mamamonitor at mabibigyan ng real-time update ang publiko sa mga bidding, planning at awarding ng mga infrastructure projects. Ayon sa DPWH, magsisilbi din itong tulay sa publiko na masuring mabuti ang mga anomalya sa mga proyekto. Sisimulan ang pilot implementation sa mga foreign-assisted projects habang patuloy pa ang isinasagawang pagsusuri sa mga DPWH locally funded projects. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.